Hello, what's up guys? So, Coach Makoy here. We have another topic for tonight. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa introverted sensing, extroverted intuition axis, and extroverted intuition, and introverted sensing axis. So, ano nga ba ang introverted sensing? Ang introverted sensing ay literally physically 5 senses, so concrete siya. Kung ano yung physical, literal 5 senses, doon nakapokus ang mga introverted sensing. Napaliwanag ko yan gaya ng pinaliwanag ko noon, especially kung dominant and auxiliary function yung introverted sensing mo, so ikaw ay concrete. Ang introverted sensing ay one's own experience. Kung ano yung na-experience mo. So, lagi silang nagkukwento, especially kung ano yung na-experience nila. Yun ang introverted sensing. Dahil pinag-aaralan ko yan, ino-observe ko yan sa mga tao, sa mga kakilala ko, at pinag-aaralan ko yung mga vloggers na introverted sensing. Karamihan talaga sila pag magsasalita, naranasan ko na yan eh. So based in their own experience, one own experience, kapag magsasalita sila kung ano yung nararanasan nila and priority nila ang kanilang experience. So dahil experience ang introverted sensing, one's own experience, they are seek for comfortability and convenience. Ito yung tandaan nyo guys. So ang kaligayahan ng mga introverted intuition ay magawa yung kanilang gusto, kasi ang NI one's own wants, diba, and desire. So, ang mga introverted sensing type naman, SI, ay ang kaligayahan nila, happiness nila, yung comfortability and magiging convenient. Yung ma-experience ko ito. Iba kasi yung nagawa ko yung goal ko, yung pangarap ko, yung gusto kong gawin. Iba yon doon sa na-experience ko ito na komportable siya at convenient siya. Malaki ang difference ng SI and NI. So, magbibigay ako ng example. Mas prepared ng mga introverted sensing type kapag sasakay sila sa tricycle. Doon sila sa sa loob. Kasi komportable yung upuan doon sa loob ng tricycle. At hindi nila pipiliin yung labas, yung bakal doon, di ba, sa backseat ng tricycle may bakal doon sa pangalawa, which is masakit. So ayaw nila nun. Sa amin naman mas kaming mga SE, extroverted sensing type kami, okay lang sa amin na dito kami, maliban na kung siyempre pagod ka sa trabaho, doon ka lang parang sa comfort. Pero kung hindi naman, hindi ka naman nagmamadali, parang okay lang, hindi naman siya big deal kapag umupo ka doon sa tricycle na may bakal. Pero yung mga introverted sensing, kasi parents ko introverted sensing, mga kamag-anak ko introverted sensing, mga SJ type sila, at mga kakilala ko lagi silang sa loob, o kung sa labas man, dun sa katabi ng driver sa tricycle. So kung ano yung comfort, kung saan sila convenient, mas prepared nila yon. Kasi dun, yun ang nila, yung kumbaga komportable sila, so masaya sila dun. Magbibigay pa ako ng isa pang example. So ang mga
introverted sensing, hindi yan magsusuot ng sapatos na masakit. Example yung yung takong. Kasi meron akong kaibigan din, so dalawa na kaibigang babae na introverted sensing siya. At ang pormahan niya hindi naman kagaya ng parang bongga. Kung ano yung comfort siya, doon lang. While yung kaibigan kong extroverted sensing type, kahit na masakit sa paa, na yung takong, di ba, masakit sa paa yun eh. Kumbaga, may tinatawag silang tiis ganda ba yun? Tiis ganda. So, yun ang tinatawag nila. So, kahit na masakit sa paa, gusto nila yun eh, trip nila yun. Yun ang gusto nila eh, na magpa-show para sa maganda yung paningin ng tao sa kanila na ito yung pormahan eh. So may awareness ang mga extroverted sensing sa paningin ng ibang tao na dapat maganda ka. So, ang mga introverted sensing naman, okay na sa kanila yung komportable. So, doon mo ma-differentiate. Maraming mga pinagkaiba ang isang introverted intuition saka introverted sensing. Sa isang banda, yung extroverted sensing saka introverted sensing, malaki rin ang isang difference. Ang mga introverted sensing, long-term memory sila dahil sa once-on experience. Laging naranasan ko kasi yan at kumbaga yung past experience nila, past experience. So lagi nilang basehan yung dati ko kasing naranasan yan, so alam ko na ang buhay ngayon. Hindi kagaya kapag extroverted sensing ka, mag-observe ka lang sa ibang tao, kahit na hindi mo maranasan, maintindihan mo ang isang bagay. Meron silang tinatawag, yung mga tao may tinatawag na hindi mo maintindihan ang isang bagay hanggat hindi mo naranasan. Hindi yun totoo. Kasi kami, kahit hindi naman namin naranasan, pero naranasan ng ibang tao, naiintindihan namin. Siyempre, nangyari sa ibang tao, masama. Bakit namin gagawin? Nakita na nga namin, observe na nga namin, di maganda yung kinalabasan nung naranasan niya Bakit namin gagawin? So, kaming mga extroverted sensing, by observation, naiintindihan namin ang isang bagay, mga bagay-bagay. While yung mga introverted sensing, halos sometimes, di nila maintindihan hanggat hindi nila nararanasan. So, ganun is ESFJ siya. So, extroverted feeling type siya. May times na bakit ganun, hindi niya maintindihan. Extroverted feeling siya. Kala ko ba kung ano yung nararanasan ko, alam niya. Parang nilalagay yung sarili sa kalagayan ng iba. Diba? Ito, ipapaliwanag ko ito. Makinig kayo. Magkaiba yung, feeling. Feeling. Iba kasi yung, yung naramdaman na Tagalog. Dalawa yan. Naranasan mo ba? Yung naramdaman mo, sa sa experience? Or, yung naramdaman mo ay sa feelings. It's all about feelings. So, nagkakamali ang iba na kapag sinabing based sa nararamdaman ko. Anong klaseng nararamdaman? Masakit ba yung katawan mo or yung puso mo sa feelings mo? Dalawa kasi yan. Doon nagkakaiba yun. So, ngayon, merong times na ang mga introverted sensing type,
hindi nila kayang ilagay yung kanilang sarili sa kalagayan ng iba na halimbawa, masakit yung nararamdaman ng isang tao o kaya naman ay yung experience niya hindi maganda. So parang yung mga introverted sensing hindi maintindihan. 'Di ba? Hindi maintindihan kahit na extroverted feeling pa. So napag-aralan ko na-observe ko talaga. Na-observe ko hindi lang kasi nagbe-base ako sa mga data, sa mga research based sa ganito, i-google ko lang yun. Naisip ko na try ko nga personal na subukan ko nga pag-aralan personal na ako talaga yung mag-aaral. So inobserve ko yung mga tao, pinag-aaralan ko sila. Ang mga extroverted feeling type, hindi yan nakakaramdam ng naranasan ng iba kapag ikaw ay introverted sensing. Maliban na kung ikaw ay extroverted feeling na extroverted sensing pa, so alam mo talaga lahat, diba? Pero kung ikaw ay gaya ng ESFJ, minsan hindi mo hindi maintindihan. Sabi ko, extroverted feeling type, dapat maiintindihan. Pero, bakit ganun? So, nakabase sila kung hindi pa nila naranasan ng isang bagay, mga SJ type, tsaka NP, mga intuition, perceiving type. Hanggat hindi nila nararanasan, sometimes hindi nila maintindihan ng isang bagay. Kahit na sila extroverted feeling. Yun ang nasaksihan ko, na-witness ko, na-observe ko. So, ganun. Ang mga introverted sensing, long-term memory sila. Kung ang mga extroverted sensing type, ang kanilang skill set, kinesthetic yan mga extroverted sensing. Madali sa kanila, sa mga extroverted sensing, sa amin, kasama na dyan yung timing, balancing, tsaka yung time reaction. So sa mga extroverted sensing type, yung time reaction ng mga extroverted sensing type ay mabilis. So may timing, may balance, kinesthetic. Kumbaga, kung paano mo igalaw yung sarili mo, ganun yung katawan. Makukuha mo agad yung about physical. Ito, apply to. Hindi lang yan sa mga extroverted, sa mga SP. A-apply din yan sa mga sa mga NJs. Kapag NJs naman, kadalasan yung tansya-tansya, measurability. Kasama yon. Sa kinesthetic, yung measurability. Tansya ng ganito, tansya ng ganyan. Without measurement, without numbers, tansya-tansya lang. Yan ang yung merong skill set ang NJ sa ganyan. So, ngayon, sa introverted sensing naman, alam mo ang skill set niyan, yung long-term memory. Kung introverted sensing type nga lang ako magme-memorize ako ng languages, 5 languages. Kasi dahil sila ay based on experience, past experience. Kung ano yung past, introverted sensing yon. Kasi ang introverted sensing, past, extroverted sensing, present, and introverted intuition ay future. Kumbaga, past, present, future. SI, past experience, SE, present, and introverted intuition ay future. So, sa introverted sensing, lagi silang nakabase sa past experience. Base yan talaga doon sa data
sa datos na nakalap ko sa internet, sa panonood ko ng mga vlogger, and based sa observation ko personal na yung mga introverted sensing talagang sa past experience ano sila, talagang natatandaan nila. So long term memory sila. At ang mga introverted sensing past experience sila, so long term memory. Magaling sila sa matandain. Kumbaga sa eskwelahan. Alam mo, yung mga matatasang grade dyan, may mga pag minemorize nila yung isang bagay hanggang kabisado pa rin. So talaga there's a possibility na mga introverted sensing sila. Or kung extroverted sensing naman, makakalimutin ng mga extroverted sensing based sa mga kakilala ko. Yung kakilala kong ESFP, yung isa kong kaibigan, makakalimutin din siya. Pero yung ENFP na kaibigan ko rin, matandain sa mga bagay-bagay. So, nagbe-base din ako sa observation ko in real world, hindi lang sa mga data. Ngayon, introverted sensing, ang mga introverted sensing, they are doing what they should do and they must to do. Hindi siya naka-base sa what's their wants and what's their desire. Kasi kung ang introverted intuition type, tandaan nyo to, ito yung pagkakaiba ng introverted intuition sa introverted sensing. Ang introverted sensing type, ginagawa nila ang isang bagay dahil sa ito yung dapat obligasyon to, responsibility, or duty. They are based in obligation, ito yung dapat gawin Kaya ito ginagawa, hindi dahil sa gusto. Ibig sabihin, ang mga introverted sensing, kahit na hindi nila gusto ang isang bagay, gagawin pa rin nila. Dahil ito yung dapat gawin. Kahit ayaw nila. Kasi ito yung responsibility nila, obligasyon nila yan, duty nila yan, kaya gagawin nila. Hindi dahil sa gusto nila. While yung mga introverted intuition type, ginagawa nila ang isang bagay dahil sa gusto nila. Ito yung tandaan nyo. Kapag ayaw ng isang introverted intuition type na gawin ang isang bagay, napipilitan lang yan. At kapag ang introverted intuition type na tao napilitan, there's a possibility na ayokong gawin, so wag na lang. Parang ganun, pag ayaw, hindi talaga gagawin kasi ayaw nga lalo na kung di naman importante, di naman, kasi may mga bagay na halimbawa kailangan obligasyon to, responsibility. Hindi irresponsible ang mga introverted intuition to clear our name and our reputation. Siyempre parang nasisira naman kami doon kapag sasabihin na irresponsible. Kaya responsible din ang mga introverted intuition, pero kapag ayaw ng NI type na gawin ng isang bagay, hindi nila gagawin yan. Ngayon, kung gawin man, napipilitan yan. So, kung gusto nyong manap ng kaibigan or makakasama na responsible at gagawin ang dapat gawin, introverted sensing type, talagang yan, sila yung mga responsible talaga, as in. Kasi yung parents ko, talagang responsible yan. My father is an ISTJ, while my mother is ESFJ. So sila, alas 5 ng umaga, gising na yan.
nagwawalis-walis na yan, tapos kung ano ito yung dapat gawin so maglilinis na sila, ganun. Pero ako, halimbawa gusto kong gumising ng ng tanghali, so tanghali ako magigising. Kasi naman ako entrepreneur. I'm an entrepreneur and online seller, so it's not conflict. Dahil wala na ako sa pagiging safety officer, nag-entrepreneur na lang ako. Ngayon, so hawak ko yung oras ko, wala akong problema. Kung kailan ko gustong gumising, yun ang gusto kong gumising. So, ang mga introverted sensing, mga SD mga SD type, talagang yan. Kung gusto mong magkaroon ng kaibigan or partner na masipag talaga, SJ, piliin nyo. Kung ano yung dapat gawin at responsibility sa gagawin, ito yung kailangan gawin. So, gagawin talaga ng mga SI type yan, lalo na SJ. Yung mga NPs kasi, alam nyo yung introvert, hindi ko nasama ito sa vlog yung mga NPs, mamaya pala, no? Kasi extroverted intuition type. Sa mga NPs kasi, lalo na INTP, tsaka INFP, kahit na obligasyon nila ang isang bagay, mas nananaig yung pagiging comfort. Kasi di ba introverted sensing, which is comfort and convenient. Doon sila masaya, sa comfort and convenience. Kapag yun ang mas nanaig, dahil hindi naman yan dahil sila ay SI tertiary function and SI inferior function, minsan hindi nila nagagawa yung kanilang obligasyon kahit dapat itong gawin. May ganun. So minsan yung mga INFP and INTP minsan tamad. Baka magalit sila sa akin sa vlog kong to, pero yung kakilala ko lang, hindi naman lahat. Baka kayo dyan na mga INFP kayo at mga INTP. Kasi ako may kakilala akong personal sa INTP Yan ang mga ka-sharing ko ng mga knowledge usapang knowledge o mga katalinuhan sa INTP, talagang the best sila. Kilala ko yon. Yung INFP, may kakilala din ako. Kahit na medyo madamdamin, okay silang kasama. INFP. Kilala ko sila personal. Ngayon, may bagay na kahit obligasyon, minsan, yung comfort at pagiging convenient, yun ang nananaig sa kanila. Sometimes, So, baka kayo dyan, mga nanonood na mga INTP tsaka INFP, kayo talaga yung mga the best na masisipag, siyempre, di ba? So, hindi naman lahat. May mga bagay na, na iba-iba ang tao no? Iba-iba kasi yung tao. So, balik tayo doon. Ang mga introverted sensing type is law-abiding. Sila ay masunurin sa batas. Dahil nga, they are doing what they should do. Ito yung dapat gawin Duty-based. Ito yung dapat gawin. So, ginagawa nila ang isang bagay kasi ito kasi yung dapat gawin Obligasyon ko to So, gagawin ko. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil sa kanilang responsibility, gagawin nila yon. So, yung mga introverted sensing type, hindi sila mga kamote. Maliban na kung halimbawa, nagmamadali, talagang emergency. So, kung ano yung priority. Halimbawa, emergency. Priority na itakbo sa ospital, ganyan, diba? So, kaya naman nagmamadali, kailangan talagang umano sa time.
doon lang ano, possible mag-overspeeding or baka makalabag dahil sa hindi sinasadya na pagkakataon. Hindi kagaya ng mga introverted intuition, gusto ko ganito kasi trip ko to eh. Dito ako masaya, gusto kong gawin, gusto kong gawin to, gusto kong kahit na hindi naman dapat, ginawa mo pa rin. So, karamihan, SP type. Siyempre, NJs din, hindi ko naman parang sisira na gano'n. Bawala nang manood sa akin kapag pero yung mga SP talaga ay kung ano yung free will, freedom of choice. Siyempre, masaya. Lalo na literally, kung ano yung ito na yung present moment. Tapos introverted intuition type ka pa, kung ano yung gusto mo. Kung ano yung gusto mo sa present moment, gagawin mo. So, SP. Kami din naman, mga NJs, may mga bagay na gusto namin gawin eh. Trip namin to kahit na siyempre bawal. Pero siyempre, mananaig yung morality. Yung introverted feeling type, yung beliefs doon, papaliwanag ko yan. Yung about sa nature versus nurture. Kasunod nito. Yung morality ng isang introverted feeling type, yung beliefs niya na sumunod dapat sa batas. Kahit na gusto mong gawin to, ang isang bagay, pero bawal, hindi mo pwedeng gawin. Kahit gusto mo pa. So, yun lang. Pero pag yung mga NJ at SP na walang batas-batas, na pinapaniwalaan, sometimes sila yung mga kamote. Siyempre, gusto nilang gawin to, trip nila to. Or, kung ano naman yan, kung ikaw ay introverted sensing type, pero dahil extroverted thinking type ka at wala kang pinapaniwalaang batas, pasikat, lalabas, extroverted thinking, aware sa iniisip ng ibang tao. So, magpapasikat ka talaga. So, nasa cognitive function yan. Yung cognitive function, nakaka-apekto yan sa ugali ng tao. So, malaking bagay ang cognitive function para maapektuhan ang pag-uugali or behavior ng isang tao. So, ano naman ang extroverted intuition? Sunod naman natin, ano ba ang extroverted intuition? Ang extroverted intuition ay abstract, instinct, gut, kutob, hinala. Yun ang intuition. So, extroverted intuition, other people's future, other people's best paths. So, kung ano yung possibility, other people possibility na mangyayari sa ibang tao, kumbaga, kung ano yung mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kabuuan. For example, sa mangyayari sa Pilipinas. For example, President Duterte is extroverted intuition type. So, he is ISFJ. And yung pagiging extroverted intuition niya ay nakalagay sa inferior function. They are extroverted intuition inferior, which means they are afraid for what other people's intention or what other people possible doing into them. So, kung ano yung posibleng gawin ng isang tao. Kasi ang ibig sabihin ng intention, ano ba ang dahilan kung bakit ginawa isang bagay? Intention yun. Motibo, di ba? Motives, intention, isa lang yun eh. So, intention, kasinonimo yun, no? Yung motibo, tsaka intention, magkasinonim sila. Ngayon, intention,
kung ano yung dahilan kung bakit ginawa ang isang bagay. So, nag-aalala si President Duterte sa possible mangyari sa Pilipinas at possible na intentionin ng presidente ng China na gerahin ang Pilipinas. So natatakot si President Duterte na sa posibleng gawin ng China. So, natatakot ang President Duterte sa possibility na pwedeng mangyari sa Pilipinas. Ibig sabihin, ng extroverted intuition, mangyayari sa kabuuan. Kumbaga, mangyayari sa kung ano yung possibilities na pwedeng mangyari sa Pilipinas, kabuuan, o sa ibang tao. Hindi sa mangyayari sa mangyayari sa sarili. Kasi ang introverted intuition kasi, ang introverted intuition ay possible na pwedeng mangyari sa'yo in the future. Once on future ang introverted intuition. While ang mga extroverted intuition naman possible mangyari sa ibang tao. Yun ang madaling salita doon. Extroverted intuition possible mangyari sa ibang tao, while introverted intuition possible mangyari sa'yo. So, yung possibility na pwede mangyari sa'yo. Ngayon, punta tayo sa extroverted intuition. So, siyempre, there's a possibility na pwedeng magka-gera. So, nakikita yon ni President Duterte. At dahil nakikita yon ni President Duterte, so, iniiwasan niya na magka-gera sa Pilipinas. Siyempre, nakakatakot naman kapag nagkaroon ng gera dito sa Pilipinas. Maraming mamamatay, nakikita yun. Natatakot, which is inferior function. Inferior function, afraid for other people's intention na planuhin kung ano yung pwedeng intentionin o gawin pa lang in the future. Iba kasi yung extroverted sensing na kung ano yung ginagawa ngayon or nangyari nakaraan pero na-observe mo. Kumbaga, kaming mga extroverted sensing type, naka-base kami na kung ano yung ginawa ng ibang tao, diba? So, yung ginawa ng ibang tao ay yun din ang nakikita namin at pwede namin gawin. Diba? Pero yung extroverted intuition, pinagkaiba nun, hindi pa nangyayari. Possible pa lang. So, kung yung possible gawin ng isang tao or intentioning gawin ng isang tao, extroverted intuition yun. So, aware ang mga extroverted intuition kung ano yung gagawin ng ibang tao in the future. Possible gawin ng ibang tao. Nakikita yun ng mga extroverted intuition. Especially sa inferior function, which is ang mga inferior function is afraid for other people's intention or what other people possible doing. So, ang mga extroverted intuition type ay alam nila kung ano yung best path kasi naranasan nila yun. They know what is the best path for other people because
they already experience. Naranasan na nila yun eh. Alam nila yung best path kasi naranasan na nila yun. So, ganun ang ang extroverted intuition. Because they already experienced before, so alam nila ang best path para sa ibang tao. So, yun ang extroverted intuition. Ang mga extroverted intuition type ay they are priority what other people's want. Ito yung kagandahan dyan, nagbabalance. For example, NI type ako. May kaibigan akong isang ENFP. So, yung ENFP, kung ano yung gusto ko, yun ang priority niya. Kumbaga, ito yung gusto ko, ganun ba? O sige. Parang lang siya, go with the flow. Ang mga extroverted intuition, kung ano yung gusto ng ibang tao, yun na lang din. Kasi ganun sila makisama. Hindi kagaya nung isa kong kaibigan na ESFP, na, hindi, gusto ko ganito eh. Lagi kami nagtatalo nun. Yung kaibigan kong ESFP, basta masunod lang yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya, yun lang yun ang parang gusto niyang masunod, mangyari. Eh, ayaw ko naman ng ganun. Halimbawa, ayaw ko ng ganito. Yung gusto niya, ayaw ko naman. Debate yun. Talaga kami nagtatalo minsan kung saan lang pupunta eh. Dito tayo sa ganito. Hindi, ayaw ko dyan. Dito, ganyan. So, parang may laging debate, nagtatalo. Ako kasi INTJ. INTJ ako. Yung isa kong tropa, ESFP. ESFP siya. So, parehas kaming introverted intuition. Lagi kami nagtatalo. Hindi kagaya ng isang kaibigan na extroverted intuition type. ENFP siya. Kung ano yung wants ko, bawa, tara dito tayo. Tara dito tayo, ganyan. O kaya, ito yung gusto ko mangyari, ganyan. So, go with the flow lang siya. Kung ano yung gusto ko, sige, yan na din yung gusto niya. Kung ano yung gusto ko, yan na din yung gusto niya. Parang go with the flow. Ganun sila makisama. Yun ang kagandahan sa mga extroverted intuition. Ang mga extroverted intuition, they are giving free will and freedom of choice sa iba. So, kung ano yung gusto mo, halimbawa, malalaman mo yun eh, anong gusto mo. Kumbaga, ikaw yung papipiliin kung anong choice. Yun ang maganda. Kasi naman, ako naman kasi kung ano yung gusto ko, yung wants ko, dun, di ba nga, introverted intuition, masaya kami kung nagawa kung ano yung gusto namin. Or nagkaroon kami ng gusto namin, nangyari yung gusto namin, yun ang introverted intuition. So, yun ang happiness ng mga introverted intuition. While yung mga extroverted intuition, hinahayaan nila dahil sa pakikisama. Ganun sila makisama na, sige, kung ano ba gusto mo? What do you want? So, go with the flow. Yun na lang din ako. Kung ano yung gusto mo, dun din ako. So, kung ano yung gusto ng mga introverted intuition, yun din ang gusto ng mga extroverted intuition type. Kasi ang gusto lang naman ng extroverted intuition, yung comfort. Kasi introverted sensing type sila eh. Kung extroverted intuition ka, automatically you are introverted sensing type. So, ang happiness ng mga introverted sensing type, comfort, tsaka convenient, and experience, one-on experience, maranasan yung to experience, ganito. Diba? Na masaya sila doon. To experience, yung comfortability, convenient, masarap sa pakiramdam. Diba? Introverted sensing type yan eh. Kumbaga, I want to explain this. Kung gusto nyong pumili ng partner na
sa magaling sa ano, sa bed ano. Ito usapang ano to, hindi dahil sa parang green. Hindi dahil sa parang ano, green. Kundi tinuturo yan, reproductive system yan, science eh. Ano masama doon? 'Di ba? Parte ng katawan, ganito, ganyan. So, I want to explain for education. Hindi dahil sa kung ano pa man. Ang mga extroverted sensing type, kumbaga, they are giving good experience to other people. While ang mga introverted sensing type, sila yung gustong magkaroon ng comfort and comfortability at convenient. So, meron akong kakilala, kaibigan noon dati. Kasi di ba, kwento ko lang, no? Kung kakilala ko, isang extroverted sensing type tsaka introverted sensing type. Yung boy ang introverted sensing, while yung girl extroverted sensing type siya. Ano? So nagkwento sila sa akin kasi uso nung bata-bata pa ako, nung mga teenager pa ako noon. So nagkaklan-klan ako, yung sa cellphone, yung founder, Geb coordinator, yung grand eyeball, mga eyeball na yan. So yung sa mga text messages, yan yung clan. So may mga naging kaibigan ako, marami akong kaibigan. Kaya hindi porket introvert ka, wala kang kaibigan, di totoo yun. Gagawa rin ako ng video ng ano yung MBTI debunk. Wait nyo lang. MBTI debunk. Ano? Hindi porket marami kang kaibigan, extrovert ka na. Kapag konti kaibigan mo, introvert ka na, hindi gano'n. So, nagkwento sa akin yung ano, yung babae na extroverted sensing type siya. Yung lalaki pala nun, na yung lalaki na jowa niya, introverted sensing type siya. So, pinawento niya, so may nangyari, okay. Ang pagkakwento sa akin, yung lalaki daw pagkatapos tapos na, kumbaga hindi na satisfy yung babae. Kumbaga, yung lalaki lang yung yung na-satisfy. Sabi ko, asan ang pagmamahal doon? Walang pagmamahal doon eh. Yung lalaki pala, introverted sensing type. Kasi kilala ko siya, so tinype ko siya. Bago ko gawin tong video na to kasi kailangan may example dyan, di ba? Yan ang yan ang natutunan ko din kay Robert Greene. Yung mga books niya, meron siyang mga example ng mga tao. Gayon din si C.S. Joseph, nag-e-example siya ng mga tao. So, dapat may example. Tinype ko, okay, ano siya? Yung lalaki, ISFJ, while yung babae naman, ano siya? ESTP. So, yung babae, ESTP, yung lalaki, ISFJ. So, nagkwento sa akin na kumbaga pag nagkamaritisan lang nung bata-bata pa ako, nung teenager pa ako nun. So, ang kwento sa akin, yung lalaki, pagtapos niya, tapos na. Kumbaga parang, asan ang pagmamahal? Hindi mo man lang binigyan ng good experience yung jowa mo, yung karelasyon mo. So parang bitin yung kaibigan ko, yung babae nagkwento sa akin. Kinismis niya yung yung lalaki. Wala namang pangalan, so pwede ko gawing example. Kumbaga, kung hanap ka ng lalaki, extroverted sensing. Ang mga extroverted sensing kasi na lalaki, so ikaw muna. Diba? Ikaw muna yung
masapatan, parang masatisfy ka muna. So kapag tapos ka na, so yung lalaki naman, ganun ang mga extroverted sensing type na lalaki. Kumbaga, babae muna ang masatisfy, pagtapos mo, sige, yung lalaki naman, o para parehas na satisfy. Kumbaga, inuna yung kapakanan ng ang mga extroverted sensing type na lalaki. Inuuna yung kapakanan ng babae. Hindi kagaya nung dati kong profile, introverted sensing type siya, ISFJ. Ang nangyari daw is isa lang daw yung yung pagkatapos niya na masatisfy yung lalaki, masatisfy. Tapos na, tulog agad. Sabi ko, asan ang pagmamahal doon? Walang pagmamahal doon, sabi ko doon sa babae. Pero hindi, dati kasi, siyempre, kwento-kwentuhan, bata pa ako noon, immature pa ako noon, teenager ako, immature. Siyempre, mga chismisan, saka kwento-kwentuhan, ganyan. So, yun lang. Pero ako, hindi ako marites, ha. Binanggit ko lang to bilang example lang. So, hindi ko na rin naman nakakausap yung dalawa. At, ayun. Yun ang, introverted sensing comfort, while extroverted sensing, they are giving good experience to other people. Kasi, ganun makisama ang extroverted sensing. Kailangan, magkaroon ka ng good experience sa kanila. Pagkasama mo sila, masaya. Diba? Masaya yung experience. While yung mga extroverted intuition type, ang pakikisama nila, ano ba gusto mo? What do you want? Diba? What do you want? Ganito ako makisama. Bawa, extroverted intuition yung tao. Ano gusto mo? So, ganun sila makisama. Go with the flow. What other people's want. While yung mga extroverted sensing, ang pakikisama nila sa ibang tao ay giving good experience. Halimbawa, punta tayo dito sa Mall of Asia, sa ganito, sa gala tayo, rides. Diba? So, punta tayo dito, ganun. Kumbaga, magkakaroon ka ng pagkasama, adventurer ako eh. Pagkasama talaga ako, adventurer talaga ako. So, ako'y nakakaisip ng idea na na swimming tayo, ganito. Kung saan masaya. So, pag sinabing, ayan si Mark, magiging masaya sila. Magkakaroon sila ng good experience kapag kasama ako. Ganun talaga. Bilang INTJ, At, yun nga, paano nga ba nag-a-access ang introverted sensing sa extroverted intuition? Gaya ng sinabi ko, example ko lang nung una, ang extroverted intuition, kapag nasa dominant function yan and parent function, yung obligation and responsibility, hindi siya gaano kalakas. Ang mga introverted sensing type is traditional. Diba? Traditional yan eh. Past experience, rotation, daily routine. Ang introverted sensing, yung kung ano yung nakasanayan, tradisyon. Ngayon, kung ano yung tradisyon, yun ang introverted sensing type. Kapag SJ type ka, SJ, nakapokus ka kung ano yung nakasanayan ko na to eh. Ito na yung nakasanayan ko, so matibay sila doon. Traditional based. While yung mga NPs, intuition and perceiving type, hindi sila gaano ka tradition, pero nakikisama sila kasi gusto ng tao ganun eh. Ang gusto ng tao ganun, so okay, makikisama. Bawa, extroverted intuition ako, kunyari gusto mo ganito, tradition, okay, yun ang gusto mo, okay, makikisama ako sa'yo. Pero hindi sila parang traditional based.
Pag ang kasama nila ay hindi traditional based, so mag-iiba yun. Ngayon, ang introverted sensing type ay nakabase sila sa responsibility and obligation. So, ang mga NPs naman ay hindi sila ganun ka-responsible kagaya ng mga SJ type. Pero, responsible din naman sila. Natututo sila ng mga responsibility rin naman. Kasi kahit na NPs ka, halimbawa, INFP ka, gagawin mo pa rin ang isang bagay dahil obligasyon mo eh. Hindi ka naman nakabase sa gusto mong gawin. So, gumagawa ka dahil nakabase ka sa responsible mo. Sa responsibility. Doon ka nakabase. So, gagawin mo ang isang bagay kasi gusto mo yung responsible mo yan. Hindi dahil sa gusto mong gawin. Kasi nga, isa kang NPs. So, gumagawa pa rin sila dahil introverted sensing tertiary function. Nakabase pa rin sila dun sa sa responsibility. Yun ang responsibility nila. Okay. So, ano pa? Ang mga introverted sensing type, mga SJ ito yung pinagkaiba ng SJ sa NPs. Ang mga SJ type, mahigpit sila. Even though gusto mo isang bagay, hindi nila ibibigay kung ano yung gusto mo dahil halimbawa, ito bawal ito yung dapat gawin. Mas nakapokus kasi ang mga SJ. Yung pagiging introverted sensing type nila dominant saka auxiliary function. So mas priority nila kung ano yung dapat gawin, hindi yung gusto mo. So minsan, ito yung mga pinakamahihigpit na tao. Halimbawa, may kamag-anak kang SJ type, minsan, kukontrahin ka pa niyan na, bawal to. O kaya, nakikita nila, possibility, madidisgrasya ka. May kumontra nga sa akin na, na huwag daw ako magmotor kasi, delikado. So, discipline. Yung discipline kasi ng mga SJ types, matindi. Disiplina, kaya ito yung mga law abiding karamihan, law abiding sila. At karangalan sa kanila yon. Kapag masunurin kami, ganun. Yun ang nila, yun ang self-esteem nila. While yung mga introverted intuition type, pag nagawa nila yung gusto nila, nabubus yung self-esteem nila, masaya sila dun. Ngayon, may higpit ang mga SJ. Hindi kagaya ng mga NPs. Mga intuition perceiving, hindi sila mahigpit. Kung ano yung gusto mo, kahit ano pa yan, go with the flow lang sila. Parang tubig, go with the flow ang mga NP, extroverted intuition over introverted sensing. So yun lang guys. So please subscribe, likes, and share sa aking vlog. Kapag nagkaroon ako ng 50 videos, so i-upload ko to sa Facebook at ipopromote ko na to sa Facebook ko. Yun lang guys. Thanks.